At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? No, may agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. So, stand up muna yun. At the same time, hanggat wala pong order from doon sa coordination po with all the agencies involved, hindi po kami mag-i-effect ng arrest. Kaya wala po kami ngayon doon. Ito po ngayon, nakita nyo, ito yung stage. Ayan, may mga gitara pa. Ayan po yung mga officers na regional directors. Director, sorry si Tony Velasquez po ito. Sino po yung mga kasama ni Zian Ambrosio kanina? NBI yun, oo. O tao nyo yun, di ba? Kasama niya, kanina pa po yun, maaga yun, dahil may request lang po si GM Rick Veloso to check the security of the perimeter. Kanina pa po yun. Nagkakagulo pa rin kami rito kasi ang balita, may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss. Sir, naka-live ka, sir, sa ANC. I want to... Sige, go ahead. Sige, sir. I want you to see. Dito kami ngayon, we are here in Sequoia Hotel. Sequoia? And dito lahat ng regional directors and officers. We're having fellowship dahil planning namin ngayon. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on stand down because that's the instruction. Sequoia Hotel, dyan lang sa may gilid ng ABS yun eh. Pero you are on stand down. Wait, Director, ang order sa inyo stand down. So, sino nag-order sa inyo na stand down? Kumbaga, wag pumasok sa Senado. Ano yung order? Sino nagbigay ng order na stand down? Teka, nag-freeze lang si Director Matibag. Lapit lang niya. Pwede naman siya... Una po, Ma'am Karen, ganito, no? May agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. So, stand up muna yun. At the same time, hanggat wala pong order from doon sa coordination po with all the agencies involved, hindi po kami mag-i-effect ng arrest. Kaya wala po kami ngayon doon. Ito po ngayon, nakita nyo, ito yung stage. Ayan, may mga gitara pa. Ayan po yung mga officers na regional directors. Director, sorry si Tony Velasquez po ito. Sino po yung mga kasama ni Zian Ambrosio kanina? NBI yun, oo. O tao nyo yun, di ba? Kasama niya, kanina pa po yun, maaga yun, dahil may request lang po si GM Rick Veloso to check the security of the perimeter. Kanina pa po yun. Si GM. Maaga pa po yun. Attorney, yung sigawan daw ninyo with Senate President Cayetano at ni Senator Cayetano, Ikwento nyo. Ano nangyari? Ba't nagsigawan daw kayo? Ganito po, May message ka po, Mapa. actually, malakas yung boses ko kasi may tumutugtog kanina, kumakanta. Tumawa po si Senator Lawrence sa akin, ang unang opening sa akin, ang sabi, palisin nyo yung mga agent nyo rito, pinuputokan kami. So sabi ko, teka muna, wala ko kami yung mga ahente dyan. Saan ho, pahuli nyo ho. Tapos na nga yung pahuli nyo. Sabi ko ganun, wala kami kasi. Tapos nagkataasan na ng boses, sumisigaw na si Senator Pia from the background, naka-speaker pala ako. Sabi niya, do your job, find out kung sino. So ang ibig sabihin, akala niya yung nagkaputukan, mga tauhan ninyo. Yun na po, yun ang aligasyon po sa amin. Yun na po. Kaya kailangan... Hindi mo na kami tinanong. Pero, Director, sino ang nagpaputok? NBI ba yun o PNP? Hindi ko po alam dahil Di pa wala nila nga po alam. kami roon. Ganito, I cannot answer. Hindi, pero may utos ka ba, Attorney Matibag, na salakayin o puntahan ang Senado para arestuhin si Senator Bato de la Rosa? Wala po. Wala. Wala Okay. po. 100% wala po. So, kailangan- If somebody na gumawa nun, hindi po NBI yun. If sabihin na may ganyan po, we have to make that person answerable po. Kasi kailangan balikan din namin yung reporter namin, si Zian Ambrosio, dahil nung oras na nagre-report siya ng live sa TV Patrol, ang alam po namin, kasama po niya, mga ahente po ng NBI. Well, yung pong kaninang sinasabi, hindi po sa Senate yun, sa GSIS, based on the letter ni GM na pwede ba magpalang tao just to check the perimeter dahil nagkakagulo. Okay. So doon lang po sa GSIS, not on the premises of Senate po. Sige, dahil At wala pong mga baril yung mga tao po. Walang Walang baril baril. ang mga taga-NBI. Opo, wala po dahil hindi po kami
Hindi po kami talaga pupunta ron because that is the agreement and that is the order po. Okay, sige. Alright, ang tanong ko lang, Sige Director, na. wala ba kayong urgency na pumunta sa Senado ngayon? Kasi isipin nyo, may putukan na nangyari kanina eh. Hindi ba dapat magpunta kayo doon? May order. We are already been alleged na doon na kami na po yung pinagbibintangan na pag pumunta kami ron, baka naman maturo pa kami o kaya magkaroon ng commotion na akala naggugulo pa kami. So I have to Oh. protect my people naman po. Teka muna, parang weird din na aakusahan ka ng Senate President at ng kapatid ng Senate President na hindi mo naman ginawa. Parang weird yun. Sigurado siya na tauhan niyo po ang gumawa at nagkakaputukan doon. Ang mabigat po dyan, wala pang ating investigasyon eh. May natuturo na kami na kagad. Yun na po nga yung tawag sa akin eh. Okay. Yun na po yung tawag sa akin. In fact, ang unang tumawag sa akin, si Sec. Jendong Mindo. Sabi ko, pare, wala kami dyan. Nandito kami. Kung gusto nyo, pumunta kayo lahat dito sa Sequoia Hotel. Andito lahat ng opisyal. Nagkakagulo pa rin kami rito kasi ang balita, may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado.